Engineers, I'm Engineer John Carlo Valentas, a licensed civil engineer, and we're gonna continue with our lessons in the reinforced concrete concepts. Okay, so yung ginagawa natin dito is about reinforced concrete concepts. So hindi siya set up na parang sa board examination reviews. So hindi siya katulad ng mga sa review centers. We focus more onto the understanding of the concepts of the reinforced concrete subject. Okay? So, hindi lang reinforced concrete because balak kong mag-upload ng structural analysis and different subjects ng civil engineering. So, if it is your first time watching my video and tutorials, so please consider subscribing on my channel, turning that notification bell on kasi isang buong libro. So, pag-aaralan natin, analyze, and then I'm gonna share all of the informations with you. Okay, so, before we move on dun sa design, dun sa mismong pag-design ng mga parts ng structures natin, kailangan natin maintindihan muna yung derivation of beam expression. So, paano na-derive yung mga formula. So, itong pinag-aaralan natin is strength design to, So, hindi ito WSD. So, nandun tayo sa ultimate stage ng ating beam failure. So, okay. So, sabi sa code is yung stress distribution and strain distribution ng ating beam pag nag-fail in ultimate loads is assumed to be directly proportional doon sa distance from neutral axis. So, kung mapapansin mo yung strain natin, from 0 pataas. And ganun din yung distance ng neutral axis. Papunta sa outermost fiber, mas tumataas yung strain. Okay? Ang pinagkaiba nga lang is dun sa stress diagram natin. Okay, so iba si strain, iba si stress. Of course, strain is deformation. And then stress is yung stress or parang load na na-feel ng ating structure. Okay? So, pagdating natin sa ultimate loads, pag yung load natin sa compression side, okay, kung mga papansin nyo, sa top side natin is yung compression side natin, itong matitira, yung concrete, So, ito yung magiging stress distribution niya. Unlike before, nandun sa, natin, sa WSD or dun sa crack stage, before kang umabot dito sa ultimate stage. Ganito rin naman yung ating diagram for stress, So, ang pinagkaiba nga lang dito kay strain is medyo mas lumiit yung sa upper strain. So, sa compression side, mas lumaki yung angle dito sa baba. Hindi nga lang halata yan kasi hindi naka-scale yung drawing natin, So, kailangan ko lang yung emphasize yun kasi hindi naka-scale yung drawing natin. Kung titingnan mo yung sabog is mas malaki yung sa lower side. Itong strain. So, ganyan din yung dapat yung sa stress variation natin dun sa WSD, dun sa crack stage. Kaso, dito sa ultimate stage is yung actual stress distribution niya is magiging ganito na. Ito talaga yung nangyayari sa actual, So, from 0, so, tataas siyang ganun. And then, biglang pagdating dun sa top uppermost fiber, bigla siyang bababa ng kaunti. Okay? So, kung i-derive mo yung formulas natin for beams, kung magiging isa lang yung stress distribution natin dito, so possible na pakagawa tayo ng formula. Okay, kaso ang problema is, medyo mahirap siyang ang tawag nito, mahirap siyang i-compute. So, iba-iba kasi siya ng value. And then, it depends pa dun sa beam, mo. Okay, so dun sa type of loadings, dun sa speed of loadings and different factors. So, yung variation of stress mo sa ultimate load or dun sa ultimate stage natin is ganito. So, hindi siya regular shape. Okay? Nahulog nga akong bender pen.
Pero, as per code din naman is pwede tayong gumamit ng regular shapes as pampalit dun sa irregular shape dun sa stress variation. So, dun nagawa yung Whitney stress block. So, rectangular siya, no? Okay, naging rectangular. So, yun yung tinatawag natin Whitney stress block. I'm sure ito, naalala niyo na ito. Nabanggit yan ng professor niya. Okay, so, yan, nabuo itong Whitney stress block based on combination nitong Curie. So, ito yung Curie. And tests. So, ito yung tests. Okay, Curie and tests. So, pinag-compare dun sa testing. Okay, sa test natin, yung computation kay Curie, tapos testing. So, nagko-compute sila ng gamit yung rectangular is okay naman yung nagiging resulta. Okay, so accurate siya. Kung meron mang variation, siguro is napakaliit lang nun. Okay, so ni-resolve nila yung computation by making yung stress distribution natin into rectangular. So, ganito na siya sa ibaba. Okay, so stress distribution yung nakalagay sa baba. Yung drawing natin. Ano? So, from this, nakikita mo, ito yan. Okay, so naging rectangular siya. And then, yung FC prime nga lang is naging 0.85 FC prime. Then, nagkaroon siya ng depth na A. Okay, so medyo mas maliit yan ng kaunti doon sa C, which is yung depth ng upward stress distribution natin. So, nilagyan siya ng factor na beta 1. So, yung factor beta 1 is nanggagaling yung value niya kay code. Okay, either ACI, NSCP. Okay. Ang gagaling kay code. And, yep. Pero kung walang ibibigay si code, so, kung walang binigay dun sa problem, halimbawa nasa board exam, may binigay sila na formula that we can follow. Okay, so, may rules nga lang dyan. So, for English, ipapaliwanag ko. So, for FC prime equals to 4,000 PSI and lower. So, hanggang 4,000 PSI, FC prime mo, beta 1 is 0.85, which is yung normal or usual na ginagamit natin. But, pataas, paglagpas mo ng 4,000 PSI, every 1,000 PSI na mas mataas sa 4,000 PSI is nakabawasan ng 0.05 yung value ni 0.85. Okay, nabawa, 5,000 PSI na yan. Mababawasan ng 0.05, so magiging 0.80 na lang yung value niya. So, yun, doon galing itong formula. Pero meron ding rule na hindi siya pwedeng bumaba ng 0.65. So, ito yung gagamitin natin formula for English. Of course, meron din tayo sa SI. Okay, so gagamitin natin yan for later problems. So, ito yung sa SI, which is siguro makikita nyo sa ibang samples. Pero dito kasi sa book natin, ginagamit natin is English. Okay? Pero tingnan natin, makikita natin sa book kung may mga problems tayo na SI yung ginamit. So, gagamitin natin yung one lang to. Kung wala tayong given for beta 1. Okay, so ano pa bang hindi ko nasasabi niya? So, ito tandaan nyo to. Yung sa compression. So, magsisimula yung failure natin dito sa failure sa compressive side. 2.5 FC prime. Pagpas mo dyan, nasa ultimate stage ka na. Nasa strength design ka na. Okay, so kaya mas masiran. I mean, medyo mas komplikado yung analysis case ng design. Kaya nagiging mas careful tayo kaya nagkakaroon ng mga factors. So, i-discuss din natin yan dun sa next topics. Okay? So, I'm gonna cut the video. Pero itutuloy ko rin yan. Idudugtong ko dito sa video na to. I think I have already said lahat ng kailangan ko sabihin sa part na to. Okay, so yun yung dahilan kung bakit ito yung ginagamit natin ngayon sa strength design. For beams. Okay?
Ayan. Okay, so continue na po tayo dun sa ating pinag-uusapan, ano. So, we have a different ano naman dito. So, parang paulit-ulit lang, ulit-ulit tayo pinag-uusapan itong process ng strength design, ano. Pero, kung makikinig ka mabuti, maraming information talaga na kailangan nating tandaan before we start designing. Okay, so, kailangan kasi naintindihan mo mabuti, step by step, para maging magaling ka dun sa bagay na yan. Okay, so we're not gonna continue. So ito yung pinag-usapan natin kanina. So yung weight stress block yung ginagamit na natin, 0.85 FC prime yung stress distribution niya. And then pag kinuha mo yung centroid, okay, so pag kinuha mo yung concentrated load doon sa gitna, okay, 0.85 FC prime AB. So base yan area, okay, so AB base yung B dito. So yun yung magiging magnitude na, no? Compression side. Okay, so tension side mo is ESFY. Ito, hindi mo makakalimutan to, sigurado ako. ESFY, tension side. Yan, yung tension side natin is lagi natin pinag-uusapan ng college. Okay, so they have a distance between their centroids. So between sa centroid ng bakal and sa centroid ng compression block mo na natira. Okay, so ang distance nila is D minus A over 2 dahil yung A, so hahatiin mo yan. Okay, A over 2 minus mo yung kalahati, tapos D, kaya D kasi effective depth. Natatandaan natin yung effective depth natin is from topmost fiber papunta doon sa centroid ng ating bakal. Okay, so solving via summation of forces horizontal. Okay, so makakapag-solve na tayo ng A, tapos MN. So yung MN, kailangan natin linawin that is a nominal strength or theoretical strength. Okay, so yun yung na-solve mo na strength ng capacity ng yung beam. Kaso hindi mo pa siya pwedeng gamitin. Bakit? Kailangan mong gamitan ng strength reduction factor. So pinag-usapan natin yun nung nakaraan sa video. Na-discuss na ba natin to nung nakaraan? I mean, oo, parang pasada lang. Na-discuss natin siya pero yung values hindi pa natin nabigay. So magbibigay tayo ng values dun sa next video. Pag-usapan natin siya most kasama yung strain dun sa next video, okay? And then, so bago mo siya magamit is kailangan mo lagyan ng strength reduction factor. So ano yung use ng strength reduction factor? Yung pinag-usapan natin nung nakaraan is yung pag-consider na uncertainties. So workmanship, okay, so yung pagkakagawa, so yung konting mistakes dun sa measurements kung ano-ano. Okay, so kung hindi mo na-clear na maayos yung yung concrete mo and everything. Okay, so lahat yun nagpo-fall dito sa reduction factor. So para mas maging safe tayo bago natin gamitin yung nominal strength, para maging usable siya, istigyan natin ng reduction factor. So after mo siya magamit is pwede mo siyang after mo siya magagin ng reduction factor, pwede mo siyang i-complete sa MU o yung ultimate factor load. Okay, so pag-usapan din natin yung factor load na nakaraan. Magbibigay tayo ng mga samples niyan pag nandun na tayo dun sa design process. Okay, so pag nakuha mo na to, okay, so masaserve mo to and makakapag-design ka na kasi malalaman mo kung kakayanin ng structure mo yung bubuhatin niya. Okay, so by horizontal forces, ito yung mabubuo nating equation. Okay, so 0.85 FC prime AB equals to ASFY. So different direction sila opposite. So ililipat mo lang sa kabilang side yung negative. So kahit anong negative dyan, basta equated yung dalawang yan kasi hindi sila parehas ng direction. Okay, so ito yung resulting natin. 2.85 FC prime equals to ASFY. So yung tension natin. And then, dahil dyan, nakuha natin yung value ng
MN. I mean, makukuha pala natin value ng MN. Ito na sabi ko, makukuha natin value ng MN. Makukuha natin value ng MN via dito. Kasi pag nakuha mo na yung A dahil dito, gamit yung equation na to, so makukuha mo na rin yung MN, which is yung ASFY. Okay, multiplied by D minus A over 2. Okay, so MN, lagyan natin ng factor. O strength reduction factor. Lagyan. Strength reduction factor times ASFY multiplied by D minus A over 2. So we get our resisting moment or resisting or strength ng ating beam. Okay, so maglalagay ako ng another board. So additional lang. Okay, so yan yung ating ibang board. Sa additional equations. So equation ko dito. Okay, so yung kanina is turing natin equation 1 yung unang way para makuha natin PMN. Piligin natin kanina by horizontal forces. Tapos yan yung moment. Multiply mo siya ng D minus A over 2. So ngayon ito naman is pag isinab natin dun sa equation natin ng AS over BD or yung percentage of steel. So tandaan din natin to kasi mahalaga ito. Ano? And ang magiging A or magiging ni boundary A is rho multiplied by FYD over 0.8 FC prime. So substituting to na lang to dun sa ating expressions, dun sa ating equation kanina. Okay. Yep, here. Okay. Ito. Yung AS natin, pag nilagay natin yung AS, so bumultiply mo yan, PBD, sub mo dito. So makuha ka ng value ni A, which is ito. And then, pag sinab mo naman yung value ni A, okay, then, with the same equation, makuha natin to. Okay. Dito. Makuha naman natin to. So, ito yung magiging equation 2 natin for our strength. I'm not sure kung kailan natin gagamitin yan, pero if in case lang na yung mga given natin is yung mga values na nandyan. So, paggamit natin yung equation na yan. Makikita natin sa mga problems given doon sa ating mga susunod na video. Okay, then meron pa tayong isang formula po, percentage of steel. So, ganun din. Nag-sub tayo ng AS over BD. Okay, so AS. Binibiro ko pang AS kasi yung AS yung sinasub natin dun sa equation. And then, para shorten lang, okay? So, para ma-shorten lang natin, MU over BD, PBD squared dun sa equation. Ito. Okay, so kung cross multiply mo yan, tapos gagawin mo rin yung MU over PBD squared. So, makakuha tayo ng equation 4 law. Okay, another equation 4 law. Pag hindi given yung law natin, o pag may mga given tayo, okay, ng mga to, okay? So, yan yung magiging percentage of steel required for any given bead. Okay, so, yun lang. Medyo mahaba itong mga formula na to. I mean, I don't remember them using nung nagbo-boards kami. Pero, I think they are important. We will see dun sa mga examples, binigay ko sila kasi baka gamitin natin. Although yung sa equations pa lang natin, basta naiintindihan nyo yun, marami na tayong magagawa to design our structure. Okay, so, hanggang dun na muna po yung ating video for this upload. Okay, so don't forget to like and share, of course, and support the channel. Dun sa next video natin is
magiging maganda. Napaka-interesting nun kasi we will talk about straining. So, doon na mag-uumpisa yung talk natin about dun sa bakit yung maraming bakal is hindi maganda para sa structure. Okay, so, pag tinanong na kayo ng ganun ng mga tao, okay, so yung explanation natin is yan, yung video na. Okay, so hindi siya simple. Of course, it's gonna be a little complicated, pero wala eh. Yun talaga yun, natural na yun. So, para malaman din ng tao na hindi talaga, hindi talaga simple yung pagde-design. So, hindi nila pwedeng sabihin na basta na lang na, oh, pwede naman namin gawin yung ginagawa niyo. Dadagdagan namin ng dadagdagan ng bakal. So, itibay na yan. Parang ganun, di ba? So, may nakita kasi akong Facebook post. Okay. Kung hindi ko maalala kung architect page ba yun. So, may mga question sa professionals doon nila ang banggit ng experience daw siya sa site. I don't know what the position of that person is sa construction pero hindi siya professional, okay? Pero nagtrabaho siya sa construction, pwede daw nilang gawin yung ginagawa natin as a designer. Basta dadagdagan ng bakal. So, sa economy ko lang is bagsak na ano. And then, yan, papaliwanag natin sa kanila dun sa next video. Totally, kung ano yung ibig sabihin ng pag-design, kung bakit hindi pwedeng damihan yung bakal. Okay. And kung ano yung brittle failure, compression control, structures, tension control, balance condition, okay? We will talk about that on the next video, so stay tuned. Thank you.